Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ito pong nasa ating screen ay ang political advertisement na inilabas ni Amy Marcos kasama po si Sara Duterte. Yung endorsement ni Sara Duterte kay Amy Marcos ay idinaan po nila sa pamamagitan ng political advertisement. At itong 30-second political advertisement na ito ay hindi ko nakitaan ng hindi ko nakitaan ng plataforma. Wala akong nakita dito na sinasabi ni Amy Marcos ganito yung gagawin niya sa bansa natin, ganito yung gagawin niya sa ating mga kababayan. Ang nakita ko rito ay pawang puro paninira dito sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. So, nag-react po dito ang Malacanang. Nag-react po ang ating Yusek Claire Castro dito po sa narrative nila dito sa sa political advertisement na ito. So panoorin natin mga kababayan para makita natin kung ano yung pinagsasabi nitong dalawa na kinontra naman ng Malacanang. Ito panoorin natin. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Okay. So yung unang-una sinabi tandaan ninyo itim ngayon ang kulay ng bansa. Hindi na muna ako mag-react, hayaan ko si Yusek Claire Castro ang mag-react at magpaliwanag sa taong bayan na etong sinasabi nila ay fake news. Alright, ano pa sinabi nila? Sa gutom at krimen, nagluluksa. Okay. Sa gutom at krimen, nagduluksa. So parang pinilalabas sila na talamak ang krimen ngayong panahon na ito at talagang gutom na gutom ang taong bayan. So yan po yung pinalalabas nila. Sabi ko sa inyo wala akong narinig na plataforma dito Puro paninira mga kababayan. Paano ka iboboto ng tao kung puro paninira yung sinasabi mo sa campaign ad mo? Di ba dapat makita ng tao yung ano ba ang nagawa mo na, ito yung pinagawa ko, ito ngayon yung gagawin ko, ano maitutulong ko sa bayan, ano ang maibibigay ko sa taong bayan, sa mga botante. Ano to hindi naman, hindi ito political advertisement ano to ano man tawag doon? Paninira ito Di ba? Hindi naman to campaign ad Kasi kung campaign, dapat makita natin ano ba yung inaalok o yung tawag dito, ino-offer sa atin ni Amy Marcos. Wala akong narinig na ganun. Puro paninira ang narinig ko. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. So sabi ko sa inyo, may platform kayo guys Mag-comment nga kayo kung may narinig kayong platforma galing kay Amy Marcos dito. Kaya dapat iboto nyo siya. Kasi ganun yun di ba? Magpapakita ka, mag-offer ka kung anong dapat mong i-offer sa mga kababayan natin para iboto ka. Pero ang ginagawa nito, sinisiraan niya yung administrasyon ng sarili niyang kapatid. Pinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Yan, nagpasikat na. Marami raw ang nagsasalita, maraming mema, pero sino daw ang may ginawa? Si Amy Marcos daw. Kasi nga, nagpa-hearing siya Kala naman niya, may kinahinatnan yung hearing niya. Wala rin naman nangyari. Di ba? Sa halatang bias na bias yung hearing. Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Ayan mga kababayan, itim. Yan po yung nila yung kanilang pinaka-slogan, itim. Bagay na bagay naman sa kanila no? Iba guys, bagay na bagay naman yung itim dito sa dalawa. Laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Okay, so ito mga kababayan yung naging political advertisement na itong dalawa at ini-endorso ni Sara Duterte si Amy Marcos. So ang dami nilang sinabi yung mga binanggit nila, yung kanilang narrative tandaan niyo dahil ito, pakinggan naman natin itong Malacanang, pakinggan natin itong si Yusek Claire Castro kung ano ang kanilang reaksyon dito sa political advertisement na ito. Very limited time, so we can only field 2 questions Ivan? for Yusek Claire. Natanong ko na ho kanina yung PNP, but I will ask the same question to the palace.
yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints Okay. the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Nag-gets nyo ba yung una sinabi ni Claire Castro? Sarcastic yun eh. Ewan ko kung naiintindihan nyo Sabi ni Claire Castro, bago lang ba yung campaign ad na yan? Hindi ba yan luma na nung 2022 pa? Kasi, sabi kasi din sa dun sa advertisement nila Amy Marcos, madilim daw ang present administration. So, sabi ni Claire Castro, parang mali. Kasi ang tinutukoy ni Sara Duterte at ni Amy Marcos ay yung panahon nung nakaraang administrasyon. Kaya sabi niya, latest ba yan? Baka naman luma na yan. So, simpleng banat mga kababayan yung ginawa ni Claire Castro. Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence. Sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay, meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay, meron din po tayo dito. Okay guys, yung pinapakita ni Claire Castro, ito po yung mga resibo. Ito po yung mga dokumento. Ito po yung mga artikulo na nagpapatunay na hindi po totoo yung sinasabi ni Sara at ni Amy tungkol sa kagutuman. Nilalabas sila kasi alam nyo, itong kasi mga DDS, mahilig po sila talaga magngangawa. Mahilig sila magsasalita kung ano-ano sinasabi nila, pero wala naman silang resibo. At ito, para lang mapakita na fake news, itong sinasabi ni Sara at ni Amy, ito, ang daming dokumento pinapakita. Resibo na yung kagutuman, ano na yan pababa na yung poverty level kumpara dun sa nakarang administrasyon. Na pinalabas, ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. Wow. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakaraang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng PhilStar.com.
Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Okay, so yung political advertisement ni Sara at ni Amy Marcos ay lumalabas na fake news. Kasi base dun sa data na pinisinta ni Yusek Claire Castro, napakaliwanag naman. Yung mga data tungkol sa krimen at data sa sa poverty. So huwag kayo basta-basta maniniwala sa kaikikan ng mga mga political ad na yan. Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the President? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid. No, yeah. This particular ad, for example, which is Of course, the hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So, noon pa naman po, sinabi ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Okay, so yan mga kababayan palakpakan muna natin Claire Castro. So maliwanag mga kababayan na itong political advertisement ni Sara Duterte at ni Amy Marcos ay fake news. Kasi ang sabi nila, maitim ang kulay ng bansa. Ayun pala ang tinutukoy nila ay yung panahon nung tatay niya. At sinasabi nila na nagugutom na ang taong bayan. Pero lumalabas ayon sa data, bumababa na po ang poverty level ng bansa. At pagdating naman po sa krimen, ayon po kay sa data ni Claire Castro, mas mataas po ang crime rate ng panahon ni Duterte at bumababa na po ngayong panahon ito ng present administration. So yan po. So yan mga kababayan, fake news. Yung kanilang political advertisement, puro paninira sa gobyerno. Kaya nga ito, sinupalpal. Pinakitaan ng resibo, pinakita dokumento, pinakita kung saan galing yung mga data na nagpapatunay na yung sinasabi ni Sara Duterte at ni Amy Marcos dun sa kanilang political advertisement ay hindi po totoo. Kaya itong dalawang ito sanib puwersa sa fake news, paninira sa gobyerno. Kasi kaya nga mga kababayan, sabi sa inyo, magsaliksi kayo. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga ganyang mga salitaan. Lalong-lalo na, huwag kayo maniniwala kasi mukhang si Daryl Yap ang director nito. Si Daryl Yap na wala na, nanahimik na, nasupalpal kasi ni Vic Soto. Nakakasuhan. Di yung kanyang pelikulang Pepsi Paluma Egul. Luge. Kasi sumastos ka, yabang-yabang mo, pinagmalaki mo pa. Tapos hindi pala maipalalabas. Bakit? Kasi paninira. So no wonder, etong ginawa nilang political ad ay paninira pa rin. Kasi wala naman na silang magagawa Wala silang, wala atang plataforma itong mga to. Basta ang masabi lang nila, itong gobyerno palpak, ito madilim ang iyong paligid. Hating gabi, walang
Hindi na lang kayo kumanta. Dapat kumanta na lang kayo, di ba? So, yan mga kababayan, bumelta po ang Malacanang at pinalabas na etong advertisement na inilabas na itong dalawang ito ay pawang fake news na hindi dapat maniwala ang taong bayan. Okay, so yun lang po. Abang-abang lang po tayo sa mga susunod pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.